Tao po. Ay, may aso. Tao po. Morning po, Daddy Frankie. Sino po si Melissa Bukiren? Ako po, Daddy Frankie. Ay, kayo si Melissa Bukiren. Opo. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ikaw yung Melissa Bukiren? Opo, ako po yung nag-post doon sa kwan ni Nanay Erlinda. Ah? Ako po yung nag-post doon sa kwan ni Nanay Erlinda. Oh, nababasa ko lagi kasi yung ano. Ito babahay nyo, ma'am. Di ka rito. Opo. Ito po babahay nyo. Opo. Ay. Saan po kayo, Trampman? Hindi, okay lang. Nababasa ko lagi kasi yung comment mo. Opo. Kumusta kayo dito? Ano po, ito ang hirap po ng kwan namin dati kasi laging nababaha kami dito. Lagi kayo nababaha. Opo, itong tag-ulan. Ilan po anak nyo? 4 po. Asan ang asawa nyo? Nagtatrabaho po. Anong hanap buhay? Construction worker lang po. Construction. Ilan taon na ba ka, ma'am? Ikaw? 35 po. Yung asawa nyo? 45. Kasi mga kababayan, mga kabarangay, halos sa lahat ng upload natin, nakikita ko na sinishare ng Melissa Bukiren. Laging nakapag-share ng upload natin. Lagi siyang nagko-comment, laging nagpapasalamat sa mga natutulungan natin. Kaya hinanap ko kung sino ba yung Melissa Bukiren na yan. At eto, si nanay pala yun. Kumusta na ang buhay nyo rito? Okay naman po, sir. Kahit sa lahat ng buhay, nakakaraos din po. Okay. At lagi kong nababasa sa comment mo, panambak ang kailangan mo. Opo, sir. Kasi lagi po kaming nababaha dito. Yung lupa, yung panambak? Opo. Sarili yung lupa ito? Hindi po lupa lang po, nakikitara lang po kami dito, sir. Kaninong lupa to? Kay kay Uncle Nestor Opis po. Tito nyo rin? Opo. So pinayagan naman niya kayo magtayo ng bahay? Opo. Nagpaalam po kami sa kanila noon nung nagtayo po kami ng maliit na kubo. Tito nyo talaga yon? Tito ng asawa. Sino uncle nyo? Si Uncle Nestor Pukis. Uncle Nestor Pukis. Napakabait naman niya. Biological tito nyo tala. Paano nyo naging tito yun? Kwan po, bali pinsan po nila, biyanan ko po. Pinsan din naman ang biyanan mo. Opo. Saan ba ilalagay yung panambak na sinasabi mo? Hanggang dito binabaha kayo? Kwan, hindi naman na po dito lang po sa may kwan. Ang hiling ko lang po, Daddy Frankie, yung sa loob lang po ng bahay namin kasi pag walang tigil po yung ulan, na papasukan po kami ng tubig. So gusto mo tambakan ng Opo, kahit yung loob lang po ng bahay namin kasi po, pag na po, talagang baha po, nag-i-evacuate po kami doon sa nanay ko, sa Don Pedro po. Saan? Sa Don Pedro. Sa Don Pedro. Opo. Asan yung mga anak mo? Pumasok po sila. Bonso na yan. Opo. Pwede ba masilip yung bahay niyo sa loob na sinasabi mong binabaha? Sige po, sir. Dito na po lahat ang gamit namin. Dito na rin po kami natutulog. Kami po, nagsisiksikan po kami dito sa loob ng bahay. Pag pumasok ang talagang basa. Tingnan yung mga kababayan. Pag malakas po yung hangin dito, nababasa po kami dito. Tapos tumutulo po yung mga kwanto namin. Hero namin. Hindi panambak ang kailangan. No? Pero may kuryente na rin kayo. Meron din po. Gaano na kayo katagal nakatira dito? Ano pa po, 2015 pa po. Matagal na kayo dito. Opo. So dito na lumalaki yung mga anak mo. Opo. Okay. Salamat at natuntun ko yung lugar ninyo. Nakita ko yung
kalagayan nyo. Nakita kong talagang mahirap ang buhay. Magkano ba kinikita na asawa mo? Ano po, 600 po. 600 per day. Opo. Araw-araw siya pumapasok. Opo. Kasi kailangan po. Kasi para sa mga bata rin po. Ilan taon na ba yung panganay nyo? Ano po, 12 na po siya. High school na po. High school na. Nanonood ka sa mga upload videos namin? Opo. Anong mga napapanood mo? Napapanood ko po lagi yung mga yung pagtulong sa mga ibang barangay. Tapos yung Kagaya ng, anong mga kwento yung napanood mo? yung kagaya na si Ate Lisa po. Ayun po. Tsaka si yung mga nakupkop niya po. Sino? Sila Ate Maricel. Tsaka sila Bandam. Sila Saan galing si Maricel? sa Ilocano po siya eh. Saan na lugar namin siya nakuha? Nakalimutan ko na po. Nakalimutan mo Sa na. dami nang napapanood ko na po na kanyo. Kailan ka huli nanood? Nung isang araw po. Ano napanood mo? Yung si Ma'am Grace Will Kapinpin po. Oh. Pagbigay niya po sa inyo ng yung Na, hindi namin tinulungan yon. Yung iba, ano napanood mo? Yung mga taong tinutulungan ko. yun lang po ang huling napanood ko dati. Kasi naubusan po ako ng load. Naubusan ka ng load. Opo. So sa maghapon dito ka lang, oh, wala kang trabaho. Nag-online selling din po ako. Anong binibenta mo? Personal collection tsaka abon po. Para may Gaya ng anong collection yun? yung mga sabon, yung mga powder, mga pabango, ganun. Oh, yun ang business mo. Meron ka sample dito? Meron po. Ay, galing. Ayan. Meron din pala. Para po makatulong kay Mr. po. Ayan po. Ayan. Ganito po. Okay. Madiskarting nanay. Opo. Para kahit papano po may pandagdag baon ng mga bata po. Okay. Okay yan. Opo. Pantulong para hindi lang si Mr. ang naghahanap buhay, no? Opo, sir. Okay. By the way, maraming salamat sa pag-support mo kay Daddy Frankie tsaka sa pag-share mo ng mga videos natin, ha? Opo, sir. Pwede bang makahingi ng isang sakong bigas? Saan si Kuya Rizky? Yes, sir. Pahingi isang sakong bigas. Makatulong man lang sa kanila. Pero ate, wag mo sanang mamasamahin, ha? Kasi 4 na yung anak mo kamo. Bonso ito. 12 years old na yon. Opo. Sa nakita ko kasi, kailangan natin ng maglinis sa bahay. Kawawa yung mga anak mo para hindi magkasakit. No? Tignan mo. Yung mga hindi na ginagamit, ilagay na sa basuran or gumawa ng hukay, butas para doon lahat ilagay ang basura. Kasi magkakasakit kayo. Kasi mahirap na yung buhay natin. Tapos marumi pa yung kapaligiran. Mabilis tayong dapuan ng sakit. Opo, sir. Tsaka hindi, para maging, kasi alam mo, kailangan maging maaliwalas yung kapaligiran natin para maaliwalas din yung buhay natin. Opo, sir. Para sa tulong-tulong kayo ng mga anak mo, lalo na 12 years old, tuturuan mo silang maglinis, tulong-tulong kayo kasi dito lang din kayo sa bahay. Diba? Para lumuwag ang bahay ninyo, para makita yung kaayusan. Huwag mo sana mamasamahin, pasensya ka na. Opo, sir. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko na rin po maglinis dahil nagtitinda po ako. Online lang naman yan, di ba? Opo. Pero syempre, bigyan mo rin muna ng time. Kasi hindi naman in a whole day, kasi sa cellphone lang yung selling. Habang nagsi-cellphone, ligpitin ko muna to. Opo. Araw-araw tayong nandito, mauubos yan. Di ba? Okay. So, Kuya Rizky, ayan, nandyan na.
Ito, may bigas akong bigay sa'yo, ah. Sana, Maraming salamat po, sir. anong ulam nyo ngayon? Ano po? Tuyo po yung dito. Ha? Toyo. Opo. Masarap yan. Opo. Okay. Sana makabalik pa ako dito regarding dun sa sinasabi mong panambak, ah? Opo, sir. Pero sana bago tayo magtambak, maging malinis yung bahay. Opo, sir. Kasi kahit maliit yung bahay, kahit kawayan lang yan, kung malinis talaga, masarap tignan, masarap tirhan. Opo. Kahit ang bahay natin halimbawa bato, malaki, kung tambak-tambak ang dumi, basura, pangit pa rin, no? Opo, sir. Okay. So, babalik ako dito. Opo, sir. Ha? Opo, sir. Para mas makatulong pa ang Team Daddy Frankie, ha? Opo, sir. Kasi sa ngayon, wala kaming alam. Hindi namin alam kung anong klase, anong sitwasyon dadatnan namin. So, pagbalik ko, sana makatulong pa kami. Opo, Sana mas makatulong pa ang Team Daddy Frankie. Pero sana, maliwalas din, no? Opo, sir. Ha? Huwag mo mamasamahin, te, para pagbalik na. Basura, ilagay mo sa likod. O, sige po, Kailangan malinis, ah? Opo. Para healthy Opo. yung nakatira, hindi tayo Maaring hindi mo pa naramdaman ngayon kasi bata ka pa, malakas ka pa, 35. Opo, sir. Pero pagka patuloy na ganyan, marumi yung paligid natin, lahat madumi, pagtanda natin, aanihin natin yan. Pati mga anak mo. Kung anong nakikita ng mga bata, kung anong nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, sa mata ng mga anak mo, yun ay magiging tama. Kaya ipakita natin sa mga anak natin, sa mga bata, kalinisan, kaayusan. I'm sure, pag lumaki ang mga yan, nagkapamilya sila, maayos, malinis din. Opo, sir. Pag tumanda ka, halimbawa, dumating time na mahina na tayo. Ngayon, ipinakita natin sa mga anak natin maayos na pag-uugali, kalinisan. Pag nagkaedad ka na, lola ka na, at pumunta ka sa anak mo, maayos din ang pag-aalaga nila sa'yo. Maayos din yung tiraang ibibigay nila sa'yo. Pero kung ganyan patuloy, sorry talaga, ha? Okay po, sir. Sana maintindihan mo. Opo, sir. God bless. Opo. Bye-bye. Ayun mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po mulit. Isa na naman na kababayan natin ang ating napuntahan dito. At ito mga kababayan, sa hirap ng buhay, ang request niya po ay panambak dito. Dahil lagi silang binabaha. Pero sabi ko sa kanya, nakita naman natin na kung panambak lang, madali nating gawa ng paraan. Pero sana bago natin tambakan, ay maging maayos muna yung kapaligiran. No? So, kinausap natin sila ng maayos, although may mga time talaga na siguro dahil sa kahirapan ng buhay, kaya hindi na nila nagagawa. Kaya po nandito ang Team Daddy Frankie para gumabay at magpaabot ng tulong kung ano man yung kaya nating iabot or itulong sa kanila. No? So sana mga kababayan, sa pamamagitan ng video ito, pamamagitan ng social media, ay mas makatulong pa tayo sa pamilya ni Ate Melissa. At ang kanyang asawa rin ay ang trabaho ay construction. Kaya siguro ganito lang, no? Pero ayan mga kababayan, maraming salamat. Magandang umaga po sa atin lahat. God bless po.